Sa bawat sulok ng ating bayan, may mga kwentong hindi isinulat sa libro. Mga lihim na binubulong ng hangin. Mga alingaw ng nakaraan na patuloy na pumabalik. Ito ang hiwaga at lagim. Makinig ka bago pa mahuli ang lahat. Madalas kong marinig na kapag gabi sa Pasig, hindi lang alon at hangin ang kumikilos. May mga matang nakamasid sa'yo. Hindi ko masyadong pinapansin noon hanggang sa dumating ang gabing iyon. Sa ilalim ng lumang poste ng ilaw, nakatayo si Marco. Bitbit ang malit na sako ng isda. Pawisan kahit malamig ang hangin. Sanay na siya sa biyahe mula sa Pampang ng Pasig pabalik sa Quiapo. Pero ngayong gabi, may kakaiba sa paligid. Parang mas tahimik kaysa dati. Marco, ikaw ba to? Oo, Mang Iking. Ito po yung nahuli ko. Konti lang pero sariwa. Lumapit si Mang Iking mula sa dilim. Halos matakpan ng sombrero ang mukha niya at ang isang mata ay tila nakapikit o pilay. May pangka akong palis ngayong gabi. Kailangan ko ng kasama. Malayo-layo ang pupuntahan. Pasensya na, Mang Iking. Alam niya naman hanggang Quiapo lang ako. Hindi ako lumalayo lalo na't gabi. Hindi ito basta biyahe. May magbabayad ng malaki. Trip lang ng isang kliyente. Pero may kondisyon. Kondisyon? Pagdating natin sa gitna ng ilog, may susunduin tayo. Sandaling natahimik ang hangin. Naramdaman ni Marco na parang mas lumamig ang paligid. Sa Pasig, marami ng kwento tungkol sa pagsundo. Akala ko noon, kwentong lasing lang. Pero nung binanggit ni Mang Iking yun, may kung anong kumurot sa likod ng batok ko. Mang Iking, sinong susunduin natin? Isang bata. Matagal na siya naghihintay. Sabi niya, gusto niyang makauwi. Humigpit ang hawak ni Marco sa sako ng isda. Sa gilid ng kanyang paningin, may anino sa tubig. Maliit, parang bata, pero hindi gumagalaw ang agos. Hindi ko alam kung bakit, pero pumayag ako. Sa dilim ng ilog, sumalampak si Marco sa bangka ni Mang Iking. Unti-unti itong umusad at sa kasabay ng bawat hampas ng sagwan, parang mas humihina ang ingay mula sa dalampasigan hanggang wala na. Puro alon at malamig na hangin na lang ang kasama nila. Habang mas lumalayo kami, mas nawawalang init ng ilaw mula sa pangpang. Para bang bawat sagwan ni Mang Iking ay nagdadala sa amin sa ibang mundo. Nakaupo si Marco sa unahan ng bangka, nakatanaw sa dilim. Sa kaliwat kanan, aninag lang ng mga lumang bodega at tulay na tila mga multo sa ilalim ng buwan. Ang tubig ng Pasig ay tila itim na salamin. Maliban sa ilang mumunting alon na nabubuo sa bawat hagod ng sagwan. Mang Iking, sigurado po ba kayo dito? Ang dilim na. Baka may makasalubong tayong patrol. Tahimik ka lang. Makakarating tayo ng mas mabilis kung walang tanong. Narinig ko yung lagabog, pero nang tumingin ako, wala. Maliban sa mga alon na parang may dumaan sa ilalim ng bangka. Mang Iking, may... Huwag kang tatayo. Tahimik silang pareho ng ilang segundo. Hangin lang at alon ang tunog. Kuya! Narinig niyo yun? Huwag kang lilingon. Pero lilingin ka diba kahit gaano ka katakot? Kasi gusto mong makita kung saan galing. Dahan-dahan niyang nilingon ang kanan ng bangka. Sa dilim,
May bilog ng tubig at tila umiikot mag-isa kahit walang sagwan o hangin. Sa gitna nito may lumulutang. Lumilitaw mula sa gitna ng umuugong na bilog na tubig ang isang anino ng bata. Mahaba ang buhok, nakalubog hanggang balikat. Hindi gumagalaw ang bibig, pero malinaw ang tinig sa hangin. Kuya, sunduin mo ako. Mang Iking, ano to? Yan ang susunduin natin. Dito ko napagtanto, hindi pasero ang inihintay namin, hindi tao. Biglang paglakas ng alon sa ilalim ng bangka. Tumatagilid ng konti ang bangka. May langit-ngit ng kahoy na parang bibigay. Mang Iking, baka matumba tayo. Huwag kang gagalaw. Kapag bumaliktad to, isasama ka niya. Huminto ang sagwan ni Mang Iking. Tumitig siya sa anino sa tubig at bahagyang tumango. Sa isang iglap, unti-unting lumubog ang bata sa ilalim at kasabay nito, biglang gumaan ang paligid. Parang nawala ang bigat sa hangin. Hindi pa tapos, Marco. Sa dulo ng ilog, doon siya sasakay. Hindi ko alam kung saan yung dulong sinasabi niya. Pero isa lang ang sigurado ko, ayoko nang makarating dun. Habang patuloy ang bangka sa gitna ng ilog, unti-unting sumisikip ang espasyo sa paligid. Mas mababa ang ulap, mas malamig ang hangin, at mas nawawala ang ilaw ng buwan. Sa dilim, may lumalapit na tunog ng lumang kampana mula sa hindi matukoy na direksyon. Bawat tunog ng kampana ay parang umihila sa dibdib ko. Hindi ko alam kung galing ito sa simbahan o sa ilalim ng ilog mismo. Napansin ni Marco na hindi nasagwan ang gamit ni Mang Iking. Nakapahinga lang ito sa gilid ng bangka, pero patuloy pa rin silang umaandar. Parang may agos na nagtutulak sa kanila pailalim. Mang Iking, bakit tayo gumagalaw kahit walang sagwan? Hinahatak na tayo. Ano? Hinahatak saan? Hindi ako makahinga ng maayos. Parang may mabigat na nakatagan sa hangin. Dahan-dahang tumingin si Marco sa kaliwa. Sa di kalayuan, may lumilitaw na anyo sa ibabaw ng tubig. Mga haligi ng bato, nakalubog hanggang kalahati, na parang bahagi ng lumang tulay o pader. Sa gitna nito, may tore na gawa sa lumot at kalawang. Mula rito, naririnig ang kampana. Hindi ito pamilyar sa akin. Wala namang ganitong tore sa Pasig ah. Wala na. Matagal nang lumubog yan. Pero para sa mga tinatawag, bumabalik siya. Tinatawag? Hindi ko alam kung sinong tinutukoy niya. Pero sa tono niya, alam kong kasama ako doon. Mula sa tore, may mga basag-basag na tinig ng tao na parang sabay-sabay na nagsasalita. Pero hindi malinaw ang wika. Halos kasabay nito, naramdaman ni Marco ang malimig na tubig na umaakyat sa gilid ng bangka kahit wala namang alon. Tubig! Umaakyat yung tubig sa bangka! Nakatingin lang si Mang Iking, walang ginagawa. Para bang sanay na sanay siya sa nangyayari. Ngunit sa paanan ni Marco, may unti-unting lumilitaw na anyo. Basang kamay, maninipis ang daliri, nangingitim ang mga kuko. Mahigpit nitong hinahawakan ang gilid ng bangka. Hindi ko na kayang sumigaw. Pero bago pa ako makagalaw, may isa pang kamay ang lumitaw. Mas matanda, mas mabigat. Huwag kang gagalaw, Marco. Kapag natakot ka ngayon, hihilain ka nila pababa. Biglang paglakas ng kampana, halos sumabog sa tenga. Sabay pagbagsak ng malamig na patak mula sa tore. Parang ulan na umaabot lang sa kanila.
Sa bawat tunog ng kampana, napapansin ni Marco na unti-unting lumulubog ang paligid sa dilim. Ang tore, ang tubig, kahit ang pangka nila. Para bang hinihila ng isang aninong nasa ilalim ng ilog. At doon ko nakita, sa ilalim ng malinaw na tubig, may mga mukha, daan-daang mukha nakatingala sa amin. Yan ang mga nauna. At kung hindi ka titigil sa tanong, baka sumama ka sa kanila bago tayo makarating. Unti-unting huminto ang kampana, ngunit sa katahimikan, may bago ng tunog. Isang mahinang tawa galing sa mismong tabi ni Marco. At hindi ito galing kay Mang Iking. Hindi ko alam kung ilang pulgada lang ang layo ng tinig na yun sa likod ng ulo ko. Mainit ang hininga, pero malamig ang hangin sa paligid. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa una, wala siyang nakita, maliban sa dilim at anino ni Mang Iking sa unahan. Ngunit mula sa gilid ng bangka, umaahon ang isang ulo. Buhok na mahaba at basang-basa, nakatakip sa mukha. Mang Iking, may tao sa likod natin. Huwag kang makipag-usap. Huwag mo ring titigan. Pero paano kung hindi ko titigan? Kung ramdam ko naman ang mga daliri niya na ngayon ay nakapatong na sa balikat ko. Napakagatlabi si Marco. Pilit na hindi lumilingon. Ngunit sa gilid ng kanyang mata, kita niya ang isang manipis na ngiti sa ilalim ng basang buhok. At sa ngiting iyon, may nakasabit na hibla na itim na damo na tila kinuha mula sa ilalim ng ilog. Kapag tumawa siya ng 3 beses, ibig sabihin, kasali ka na. Ramdam ko ang panginginig ng tuhod ko. At bago pa dumating ang ikatlong tawa, may isang malamig na bagay na dumikit sa batok ko. Parang labi, malamig, mabasa, at may alat ng tubig. Napapitlag si Marco at muntik nang lumingon ng tuluyan. Pero biglang humakbang si Mang Iking sa likod ng bangka at may inihagis sa tubig na tila malit na bote. Hindi pa ngayon. May pupuntahan pa tayo. Gusto ko nang magtanong. Gusto ko nang sumigaw. Pero alam kong sa gabing ito, bawat salita ay pwede maging bitag. Sa ilalim ng tubig, sumabay sa galaw ng bangka ang anino ng isang babaeng lumalangoy. Palayo sa kanila. Ngunit nakatingin pa rin. Sa bibig nito, nakasabit ang hibla ng damo. At sa mga mata, may liwanag na hindi galing sa buwan. Sa malayo, lumilitaw ang isang pader na gawa sa bato. Puno ng mga ukit na mukha. At lahat ng ito nakapikit. Ngunit habang lumalapit sila, isa-isa itong nagbubukas ng mga mata. Habang papalapit kami, mas lumilinaw ang pader. Hindi pala ito simpleng bato. Ito ay parang isang dambuhalang libingan na nakatayo sa mismong gitna ng ilog. Ang pader ay puno ng mga mukha, nakaukit sa bato. Iba'y malabo, iba'y malinaw na parang totoo. May batang umiiyak, may matandang nakanganga, may babae na nakapikit. Ngunit sa bawat ampas ng alon, gumagalaw ang mga labi ng mga mukha. Bulong na walang malinaw na salita. Mang Iking, anong lugar to? Tahimik ka lang. Huwag kang makikinig sa kanila. Pero paano hindi makikinig kung sa bawat galaw ng bangka may isang mukha na nakatitig sa akin, diretso sa mga mata ko, at tila nakikilala ako. Sa isang bahagi ng pader, may isang mukha na mas bago ang ukit. Parang kahapon lang ginawa. At sa pagkakatitig ni Marco, napansin niyang kamukha niya ito. Maging ang maliit na pilat sa kilay ay nandoon. Bakit mukha ko to?
Huwag kang titingin dyan. Kapag napangiti yan, ibig sabihin may kapalit ka na. Malamig ang pawis na tumaloy sa liig ko. Pero mas malamig ang pakiramdam ko nung makita kong unti-unting bumubuka ang bibig ng mukha sa bato at may lumalabas na bula ng tubig mula rito. Biglang kumislot ang bangka, parang may humila mula sa ilalim. Napakapit si Marco sa gilid, ngunit sa ilalim ng tubig, malinaw niya nakita ang dalawang kamay, parehong puti at kulubot na pilit umaakyat mula sa kailaliman. Hawak ka lang, dadaan tayo. Dumadaan kami, pero habang lumalayo, ramdam ko ang paningin ng mukhang iyon at sa huling sulep ko, nakangiti na ito. Sa kabila ng pader, bumukas ang ilog sa isang malawak na bahagi. Pero sa gitna nito, may isang lumang bahay na nakalubog kalahati sa tubig at mula sa bintana, may mga mata na nakasilip. Nang bumungad sa amin ang bahay, para akong tinusok ng malamig na karayom sa batok. Lumang-luma ito, tila bahay ng Kastila na napabayaan. Pero kalahati ng katawan nito ay nalunod na sa tubig. May lumot na sa pader at mga bintanang parang mata na nakatitig sa amin. Sa kabila ng dilim, may mahihinang anino na kumikilo sa loob. Para bang may mga tao sa loob, pero ang kanilang hugis ay parang punit na papel, maninipis, hindi buo. Dito na nagsimula lahat. Huwag kang tatayo. Huwag kang titingin kapag may kumaway. Hindi ko alam kung anong mas masahol, ang hindi makita kung sino ang nandoon o makita sila ng malinaw. Habang papalapit ang bangka, mula sa isa sa mga bintana ay may sumilip na babae. Maputla, mahaba ang buhok, pero ang mga mata ay walang puti, itim na itim. Parang dalawang kulay. Hindi gumagalaw ang kanyang katawan, pero ang kanyang kamay ay kumakaway, mabagal, paulit-ulit. Mang Iking, kumakaway siya. Huwag mong sasagutin! Pero bago ko pa maalis ang tingin ko, napansin ko na basa ang kamay ng babae at sa bawat kaway niya may patak ng tubig na pumupunta sa bangka namin. Unti-unting gumagalaw ang bangka nang hindi ginagalaw ni Mang Iking ang sagwan. Parang hinihila ito papalapit sa bintana. At mula sa loob ng bahay, dumadami ang mga anino. Lahat nakasilip, lahat walang mata, lahat kumakaway. Pakiramdam ko, kung tatagal pa kami ng ilang segundo, bababa na lang ako at hahayaan silang kunin ako. May kakaibang hatak, hindi ko maintindihan. Pumikit ka! Huwag kang titingin, Marco! Habang lumalayo sila, unti-unting nawawala sa paningin ng bahay. Pero sa pinakadulo ng bintana, nanatiling nakatayo ang babaeng kumakaway hanggang sa huling segundo na makita siya ni Marco. Sa wakas, natabunan ng dilim ang bahay. Pero bago sila tuluyang makalayo, isang bagay ang biglang bumagsak sa bangka. Isang lumang laruan ng bata, basa, at may nakasulat sa likod, para kay Marco. Tinitigan ko yung lumang laruan. Lumang-luma na, parang galing pa sa dekada 80. Kahit nanginginig ang kamay ko, pinili kong baliktarin ito. Doon ka nabasa, nakasulat sa lumang pentel pen, para kay Marco. Biglang nanlamig ang paligid. Mas malamig pa sa simoy ng gabi sa ibabaw ng Pasig. Si Mang Iking, na kanina'y matapang, ay biglang natigilan. Halos hindi niya maipirmi ang tingin sa laruan. Ibalik mo yan sa tubig ngayon din. Pero paano nila alam ang pangalan ko? Sa una, akala ko guni-guni lang.
Pero nang ulitin-ulit ng boses ang pangalan ko, alam ko may nakatingin sa akin mula sa ilalim ng bangka. Dahan-dahang gumalaw ang tubig sa paligid nila. Umiikot na parang maliit na buhawi. Ang mga alon ay tila sinusulat ang pangalan ni Marco sa ibabaw ng tubig. Paulit-ulit hanggang sa mabasa ito ni Mang Iking mismo. "Huwag mong tatanggapin ang tawag nila. Hindi ka pa handa." Ramdam ko may mga kamay sa ilalim. Hindi ito isda. Hindi rin mga basura. Mainit ang hawak nila. Parang buhay. Pero malamig ang pakiramdam sa balat. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw sa tabi ng bangka ang mukha ng batang lalaki. Mga 7 taong gulang, maputla at walang puti ang mata. Ngumiti ito at sa pagitan ng kanyang mga ngipin, may kumikislap na maliit na barya. "Halika na, matagal na kitang hinihintay." Ramdam ko ang bawat salita na parang dumadaan sa buto ko. Hindi yan basta tinig. May bigat, may kasamang alaala na ayaw kong maalala. Nang tingnan ko ang mukha ng batang nakalutang sa tubig, wala na. Pero naiwan yun mga alon. Gumagalaw palapit sa akin na parang may sariling buhay. Si Mang Iking, mabilis na hinila ang sagwan. Pero bawat hataw niya ay tila mas nagpapabigat sa bangka. Ang ilog ay hindi basta kalmado. Para itong humihinga. May ritmo na parang puso ng babagal pero malakas ang tibok. Mula sa ilalim, may aninong dumarampi, mahaba at baluktot. Halos sumasayad sa kanilang mga paa. "Huwag kang gagalaw, Marco! Tumingin ka lang sa akin!" Pero hindi ko siya nasunod. Sa gilid ng bangka, may nakita akong mga mata. Hindi lang isa, kundi marami. Iba't ibang hugis, iba't ibang kulay. Lahat nakatingin sa akin. Para bang pinapipili nila ako kung saan ako titingin at kung saan ako susunod. Biglang umangat sa ilalim ang isang kamay. Payat, kulay abo at puno ng lumot. Hinawakan nito ang gilid ng bangka. Sinundan ito ng isa pa at isa pa. Hanggang sa may 6 na kamay na nakadikit. Unti-unting hinihila pababa ang bangka. Hindi ako sasama." Naramdaman ko ang biglang pagkapang ng malamig na tubig sa paa ko. Hanggang tuhod, hanggang bewang. Ang bilis. Hindi ko alam kung bakit pero parang pinapasok ako ng ilog sa sarili niyang katawan. Sa gitna ng kaguluhan, isang malalim na anino ang umangat sa ilalim. Mas malaki pa sa bangka. Unti-unting lumitaw ang hugis ng isang mukha. Ngunit hindi mukha ng tao. Mahaba ang panga. Puno ng sirang ipin. At sa loob ng mga mata nito ay parang may kumagalaw na maliliit na mukha ng mga taong nawawala. "Laban, Marco! Huwag mong tatanggapin!" Pero paano ka lalaban sa isang bagay na parang kilala ka na bago ka pa ipinanganak? Isang malakas na hampas ng tubig ang sumulubong sa kanila. Halos tumilapon si Marco palabas ng bangka. Pero nahila siya ni Mang Iking. Subalit sa mismong sandaling iyon, may bumulong sa tainga ni Marco. Malapit, basang-basa. "Hindi mo ako matatanggihan kasi ako ang simula mo." Hindi ko alam kung panaginip o totoo na yung sinabi niya. Pero parang may kumalas sa loob ko. May parte ng pagkatao ko na parang humiwalay at lumubog sa ilog. Ramdam ko, may humahatak. Hindi sa katawan ko, kundi sa alala ko mismo. Hinampas ni Mang Iking ang tubig gamit ang sagwan. Parang sinusubukang itaboy ang hindi nakikitang mga kamay. Pero sa bawat hampas niya, may pumapalit na mas marami pa. Ang bangka ay unti-unting lumulubog at ang malamig na tubig ay halos lumampas na sa tuhod ni Marco. "Huwag kang bibitaw, Marco!
Makinig ka! Pero hindi ko marinig si Mang Iking. Natatakpan na ng ibang boses. Mas malinaw na ngayon. Parang nasa loob ng utak ko. Nakikita ko mga imahe. Isang lumang bahay na sa tabi ng ilog. Isang batang naglalaro mag-isa. At ako. Pero bata ako. At hindi ako umalis doon. Mula sa ilalim ng tubig, lumitaw muli ang batang lalaki. Ngayon, mas malinaw ang mukha nito. Puno ng putik, may sugat sa pisngi, at ang mga mata ay parang salamin ng ilog mismo. Inabot nito ang kamay kay Marco. Isa lang. Isang hawak lang. Babalik ka na sa akin. Alam kong mali, pero may parte sa akin na gustong sumama. Kasi sa mga mata niya, nakita ko ang isang bagay na matagal ko nang hinahanap. Kahit hindi ko alam kung ano. Biglang umuga ang bangka ng malakas at nahulog ang lumang laruan sa pagitan nila. Sa sandaling iyon, huminto ang lahat. Ang mga kamay mula sa ilalim, ang agos ng tubig, pati ang boses sa ulo ni Marco. Pareho silang tumitig sa laruan at doon lumitaw sa hangin ang bulong na mas malalim kaysa dati. Pag kinuha mo yan, wala nang balikan. At doon ko naintindihan na hindi lang buhay ko ang nakataya. May bagay na mas matagal pa sa akin at mas matagal pa sa ilog na to. Nababawiin niya kapag nagkamali ako ng pagpili. Akala ko tapos na nang dumaong kami sa mababaw na bahagi ng pangpang para akong binatawan mula sa isang masamang panaginip. Humaplos sa mukha ko ang malamig na hangin, pero hindi na ito kasing lamig ng kanina sa gitna ng ilog. Bumaba si Mang Iking mula sa bangka. Mabigat ang bawat hakbang. Basang-basa ang kanyang damit at tila mabigat din ang paghinga niya. Si Marco ay nanginginig pa rin at kumapit sa gilid ng bangka bago tuluyang bumaba. Sa paligid, tanging mga alon ng sumasalpok sa batuhan at huni ng malalayong kuliglig ang maririnig. Umuwi ka na, Marco. At kung ako sa'yo, kalimutan mo lahat ang nangyari. Pero paano mo kakalimutan ang isang bagay na hindi naman tapos? Kahit nakatapak na ako sa lupa, parang may tali pa rin na nakakabit sa akin. Isang tali na kalubog sa ilalim ng tubig. Habang papalayo si Marco, napansin niya ang isang maliit na bagay na nakasabit sa lelayan ng kanyang pantalon. Isang basang pirasong tela na kulay puti. Nang hawakan niya ito, napansin niyang may nakasulat sa gilid sa pamamagitan ng kupas na tinta. Para kay Marco. Napakagat ako sa labi. Hindi ito galing sa bangka at hindi ko rin matandaan kung kailan ito dumikit sa akin. Pero mas mabigat sa dibdib ko nang makita kong basa ito hindi ng tubig ulan, kundi ng tubig ilog. Sa malayo, akala niya alon lang ang gumagalaw. Pero nang tumingin si Marco, malinaw niyang nakita ang isang maliit na anino ng bata sa ibabaw ng tubig. Nakatingin ito sa kanya. Nakangiti. Kumakaway. Di ko alam kung bakit, pero hindi ako natakot na makita ko siya ulit. Ang mas kinakatakutan ko ay baka dumating yung araw na sagutin ko na ang tawag niya. Sa bawat hakbang ni Marco palayo sa pangpang, mas lumalakas sa kanyang tenga ang bulong na dati malinaw lang sa tubig. Ngayon, malinaw na. Uuwi ka rin sa akin, Marco. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na ako nakatulog. Kahit nakauwi na ako sa bahay, lagi kong nararamdaman na may nakasunod sa akin. Sa bawat patak ng tubig mula sa gripo, parang may humihinga sa loob nito. Kinabukasan, nagbalik si Marco sa pampang para hanapin si Mang Iking.
Nakaupo ang matanda sa ilalim ng punong mangga. Hawak ang bote ng alak. Pulang-pula ang kanyang mga mata. Hindi dahil sa ininom, kundi sa puyat at takot. Mang Iking, ano ba talaga yung mga yun kagabi? Mga kaluluwa yun. Mga bata at matatanda na nalunod sa ilog. Pero hindi sila basta multo. Sila yung tinatawag dito na mga naibalik. Naibalik? Oo. Mga taong kiniwa ng ilog pero binalik sa lupa para manghila ng iba. Kaya nga ako lagi mag-isa sa bangka. Ayun kung may madamay pa. Ang ibig bang sabihin ni Mang Iking, pwede na rin ako maging isa sa kanila kung hindi ako nakaligtas kagabi? Tumayo si Mang Iking. Mabagal na naglakad palapit kay Marco. Na magtama ang kanilang mga mata. Parang may gusto sabihin ng matanda pero pinipigilan niya. Sa halip, may inabot siya. Isang lumang litrato. Kupas na sa katagalan. Sa litrato, nakatayo sa pampang ang isang batang lalaki. Nakamukhang kamukha ni Marco. Sa likod nito, may nakasulat, Pasig, 1985. Mang Iking, sino to? Ikaw yan. O baka siya ang dahilan kung bakit tinatawag ka ng ilog? Parang lumit ang mundo ko. Hindi ko kilala ang batang nasa litrato. Pero ramdam kong matagal ko na siyang kasama. At mas masama pa, alam ko na ang susunod na mangyayari. Sa malayo, mula sa gitna ng ilog, may umuusbong na mga bula. Isa-isa, lumilitaw ang mga ulo ng mga kaluluwa. Mga batang maputla, matatandang may guhit ng pighati sa muka. At sa gitna nila, naroon ang batang walang puti ang mata. Nakangiti, bit-bit ang laruan ng may pangalang para kay Marco. Malapit na. Hindi pa tapos ang lahat. Ang ilog, hindi nakakalimot. Habang humihiwalay si Mang Iking, iniwan niya ang huling babala. Basta tandaan mo, sa Pasig, may mga bangka na umaalis at may mga bangka na bumabalik para sa iyo. Makalipas ang 3 araw, bumalik si Marco sa Pasig dala ang litrato. Ang plano niya, kausapin ulit si Mang Iking para malaman ang buong kwento. Pero pagdating niya sa pampang, wala na ang bangka, wala na ang matanda. Isang babae sa tabing ilog ang lumapit. Anak, matagal nang patay si Mang Iking. Imposible. Kagabi lang kaming magkasama. Di ka nagkakamali. Kasi yung bangka niya lumubog noong 1985. Kasama siya at isang batang sakay. Parang sumikip ang dibdib ko. Naalala ko ang litrato, 1985. Parehong taon ang sinabi ng babae. Binuksan ni Marco ang sobre. Sa likod ng litrato, may dagdag na sulat na hindi niya napansin dati. Kung sino ka man na makakatanggap nito, alalahanin mo, ikaw ang dapat na sumunod. Nanginginig ang kamay ni Marco. Sa gilid ng pampang, kita niya ang anino ng isang bangka. Wala namang bangka roon sa aktwal na tubig. Sa loob ng aninong iyon, nakaupo si Mang Iking. Kasama ang batang kamukha ni Marco. Pareho silang nakatingin sa kanya. Parehong nakangiti. Oras mo na, Marco. Hindi lahat ng nailigtas ay ligtas talaga. At noon ko lang naiintindihan. Hindi ako napadaan lang sa ilog. Tinawag niya talaga ako. At si Mang Iking, hindi rescuer,
Siya ang tagasundo. Mula sa gitna ng Pasig, narinig ni Marco ang tunog ng isang sagwan. Mabagal, papalapit, at sa bawat hampas ng sagwan sa tubig, may humihimig ng awitin sa lumang wika. Isang awitin para sa mga patay na tinatawag ng pauwi. Log entry 14-B, PNP Maritime Group Case, Unidentified Drowning Victims, Pasig River. 3 katawan ng natagpuan sa magkakaiwalay na pampang. Lahat ay lalaki. Edad, tinatayang 7 hanggang 25. Sa bawat katawan, may hawak na lumang laruan na may nakasulat na pangalan. Isa sa mga pangalang iyon ay Marco. Marco, andito ka na. Salamat sa pakikinig sa kwento ng Hiwaga at Lagim. Kung gusto mo pang makarinig ng mga kwentong kumakalas ko sa dilim, huwag kalimutan mag-subscribe at makinig ka ulit bago pa mahuli ang lahat.